natin nakikita, no? Oh, ano sabi sa barangay? Pahiya ako na eh. Ako na nga yung nagreklamo. Sa akin pa nila binagsak lahat ng sisi. Dahil kabit daw ako. Ano? Sinabi nila yon? Teka't malilinti ka sa... Nay, wag na. Hayaan nyo na yung mga yun. Kainis. Isa lang naman ang taong kilala kong mahilig mag-chismis ng ganyan eh. Si Rosing. Sana pinagtanggol mo yung sarili mo. Hindi ka naman ganong klaseng babae, ano? Yun na nga ho yung ginawa ko eh. Pinagtanggol ko yung sarili ko. Pero may nakinig ba? Wala. Gigitid ng mga utak ng mga tao na nandito eh. Kahit anong sabihin ko, kahit anong paliwanag ko, sira na talaga tingin nila sa akin. Wala na talaga akong choice na eh. Kailangan ko na talaga sigurong umalis. Alam niyo, napamahal na sa akin tong lugar na to eh. Tsaka nagpapasalamat din ako sa inyo. Dahil kinukup niyo kami. Pero siguro, pagkakataon na rin na nagsasabi na kailangan ko na rin bumalik sa pamilya ko. Siguro nga. Pero may angge, naisip ko lang, kung wala siya dito at hindi siya umuwi kay Bianca, nasaan mo si Dave? Sandali! Sandali lang! Sandali! Gwyneth, ano na namang gimmick ito, ha? Sinubukan kong ibigay sa iyo ang isang maayos, masagana, masaya, at tahimik na buhay. Malayo sa gulo ng buhay na pinanggalingan ko. Pero nagkamali ako. Hindi ko pala kayang takasan ng nakaraan. Pero kahit ano pang mangyari, kahit ano pang pagdaanan natin, hindi kita iiwan, anak. Ipaglalabang kita. Isama mo na lang ako. Ayoko maiwan. Paula, hindi pwede. Pagdating ko, pangako, ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng nangyari. Sa ngayon, kailangan ko lang talagang sumama sa kanila. Ano ba? Wait lang! Hello? Tay! Teka, tatay ko! Tay, may importante po kasi akong project sa school. Opo, para sa pag-aaral ko to, tay. Teka lang! Oh, sige po. Okay po. Teka. Di ba alam ng pamilya mo na ginagawa mo to? Di naman nila kailangan malaman, tsaka wala silang pakialam. Teka, patayin muna tong cellphone. Sino pang tumawag?